Okay, part 2 na tayo. Oh, shit. Sorry, medyo busy. Okay, sunod natin is SR, Sniper. Ito naman yung mga kinuha ko. Unang-una dyan is yung extra damage. Siyempre, kailangan mo to sa main weapon, applicable. Main weapon deals extra damage based on skill strength pa din. Halos lahat naman ng heavy is nagbe-base sa skill strength. Tapos, tag dito, may mga iba't iba pa rin siyang focus stats, like halimbawa ganito. Kung sa MG kasi kailangan mo ng damage, kailangan mo ng critical hit, kailangan mo ng crit damage. So kapag nagbo-burst ka o para bang inuubos mo yung bala ng Gatling, magde-deal ka ng high damage doon sa kalaban. Mostly sa boss na. Tapos sa GL naman, syempre skill strength pa din, maganda siya sa maramihan. Mas maraming tinatamaan, mas malakas yung damage niya. Kumbaga ganon. Ah, tag dito. Sa biotic naman, kasi yung healing niya, mostly naman sa healing device, yun yung muna nagbe-benefit sa skill strength. Ah, tama ba? Skill strength ang nagbe-benefit is healing device. May part din dun yung biotic na healing chain, kumbaga. Then sa SR naman, yung damage, which is ito, isa na to. Extra damage based on skill strength. Ganon. So, kailangan nyo ring i-max yan. Sunod is ito. Defense Extraction. After hitting a weak point with your main weapon, your armor piercing increase for 3 seconds. So, plus 86 armor piercing ka habang binabaril mo siya ng main weapon mo. Next is, ito naman kasi, hindi ka naman kailangan, tsaka mostly naman malayo ka eh. Sniper ka. In case lang na kailangan mong tumakas, okay na to, level 1. Priority mo pa din dito yung mga damage. Tapos, detonator sa tactical to eh. Tactical car. Kailangan kasi sumabog siya. Yung tipong parang natapos na yung duration nung tactical car habang naghahanap siya. Halimbawa, nakapitan yung kalaban, then pagka pumutok siya, hindi siya sinira. Alam ko po, pa pwede din, applicable din kapag sinira nila. Pag sumabog, ayun, may damage pa rin. Excuse. Yun nga lang, ang downside nito, madali lang din kasi makita eh. Pero kapag hindi nila pinapansin din kasi, expect mo na mapapatay mo yung kalaban dahil super slow sila eh. Ito naman ang sunod. Increases tactical car enemy search, which is kapag binitawan mo siya sa direction kung saan ka nakaharap. Tapos kapag may na-detect siya na medyo malapit na kalaban, lalapitan niya bigla yun sabay kakapitan niya. So, yung slow duration, medyo na to eh, napaka-OP na rin para sa akin ito eh. Nakakabwisit, hindi ka makagalaw ng husto, ayaw tumambling, ganon. Hirapan ka rin tumalon-talon. Ito naman. Extra damage na naman, for na to, sa heavy sniper na to. Heavy sniper deals extra damage based on skill strength. So, ayun nga, gaya ng sinabi ko sa part 1, mas mataas yung skill strength mo, mas malaki yung nabe-benefit ng mga passive ng ng expertise. Tapos ito, antibiotic na to. Ito yung pinaka-OP dati, wala pang sigil. Para ka na rin naka-gold chip. The heavy sniper rifle inflicts a healing debuff. So, napakaliit na ng hinihil mo doon sa, halimbawa, si Vixen tsaka si Allura. Si Allura yung na-down. Tapos kailangan siyang i-revive ni Vixen. Which is kuminsan,
dati ang nangyayari, hindi kumakapit yung adrenaline. Kahit may adrenaline ka, hindi siya ma-revive kaagad. Tapos, kung ma-revive mo man, napakaliit ng healing mo sa kanya. So, may tendency na, mas mataas yung tendency na madadown ulit si Alura. Ganon. So, parang magiging useless talaga yung yung healer kapag lalo na pag yung healer ang tinamaan, hindi niya may heal yung sarili niya. Healing reduction plus 63.5%. So napakataas. Kung ang 100% mo is 1k minus 63%, magkano na lang ang healing mo? Around 300 plus na lang. Okay, ito naman ang sunod. Armor increases when HP drops below 60%. So, plus 194 ka na armor. Either gumogo ka, like, syempre kailangan mo mag-relocate as a sniper, tapos may makakasalubong kang kalaban, syempre kailangan makipagsabayan ka, edi makunat-kunat ka rin. Tapos sunod, ito, max damage plus 25% sa heavy sniper to. Charge shot. Ang pinupunto nito dito, kapag gamit mo yung sniper, may makikita kayong arrow up. Kung saan, doon sa mismong scope ng sniper, may naka-arrow up. Meaning, yun yung charge shot niya. Kapag naibaril mo yun ng 100%, pwede mong ma-one hit ang kalaban. Pwede mo naman iputok ng sunod-sunod. Pero yung charging niya, mabilis naman. Hindi rin mahirap na ipa 100 kagad. Nakadepende na lang din sa timing mo kung gaano ka kasanay gumamit ng SR. Gaya kay Pads, pwede nyo siyang tanongin tungkol dito. Sunod is, sa tactical car pa rin to. Habang nagmo-move daw yung tactical car, weapon hits on target deals extra damage. So, hindi pa man niya nakakapitan, hindi pa nakakapitan ng tactical car, basta nabitawan mo yung tactical car, may extra damage ka ng mabe-benefit from that skill, ganun. Tapos ito naman, weakness exposed. After hitting a weak point with a heavy sniper, the damage sunod daw na damage dun sa may kahit hindi nag 100% yung charge attack niya, which is ito. Kahit hindi pa nagwa 100%, may additional damage na. So, ganun siya ka-OP. Tapos lastly, precise strike, increase weakness damage when using your main weapon. Plus 346. Diba? Ang sakit. Puro weakness damage, tapos skill strength, tapos armor piercing yung kailangan mo sa SR with critical hit. Tapos at least nasa 1.5 yung critical damage mo o kaya 2k. Mga one hit ka talaga. Tapos ito yung mga kinuha ko. Unang-una is ito. During the mark duration, the farther the mark target is, the highest the additional damage received. So may additional pa siyang 15% damage. So mas malayo ang kalaban, mas masakit mas masakit yung bala. Like nasa 80 to 100. Kaya nang one hitin yan. Tapos ito naman, speed reduction. So kung halimbawa man, medyo makunat yung kalaban, pero tinamaan mo sa weak point niya, expect mo babagal yun. Lalo na kung halimbawa naka-GS, ay baka hindi na gumalaw yan. So itong dalawa, ito minax ko, high damage. Then speed reduction, kapag na-max ko to, possible, ayoko na ito, sakit na kasi sa mata nito, hindi nakagaya nito dati. Dati kasi nakikita siya na parang naka-hologram lang. Ngayon, nagiging kulay blue kapag gumamit ka nitong focus skill. Nag-iiba yung environment. Ang pangit na para sa akin. Excuse. Siguro ito na lang. Reload speed para sa heavy mo. Sa may sniper. Pagka na-max ko tong speed reduction. O kaya ito,
Para kung sakali man nagtago siya sa pader, nagtago siya sa puno o sa kung saan man siya nagtago, meron pa rin para bang ano, parang natatrack mo pa rin siya. So it's either etong tracker or reload speed. Depende sa'yo kung anong pasok sa game style mo o gameplay mo. Ikaw nang bahala mag-improve. Or pwede mo naman, since nare-reset naman to, pwede namang i-try mo parehas kung saan siya mas effective para sa'yo. Ganun lang. Okay, next natin is GS. Okay. Unang-una ito, increase armor, syempre. When your main weapon hits a target, the entire team is increased the entire team armor is increased for 3 seconds. So kung alam ko pag nagbe-benefit lang ang ano dito pag medyo malapit siguro or within 50 meters. Yan ang pagkakalam ko kasi kahit kapag ka sobrang layo ko, hindi naman ako nakakakuha ng benefit nito. Wala lang siguro in-indicate. Ewan ko, siguro hindi ko lang din dama. O siguro depende din sa build ng iba. Pero yan, mamax mo to. Increase armor 212. Then next is increase character damage resistant and skill strength resistance. Syempre kailangan mo to, especially PvP. Dahil unang-una, kapag talaga naka-shield ka, ang bagal mong kumilos. Alam niyo 'yan. So, yun nga lang, ang kunat nyo na rin. Kailangan nyo nga lang talaga itaas itong mga to. When attack, your gun shield reload speed is increased. Hindi ko siya tinaas eh. Dati tinataas ko to pero goods lang din sa akin yung parang standard lang o parang kung ano na yung nakasanayan ko. Hinabol ko na lang dito yung ibang stats. Tapos ito sunod, taunting expert. The gun shield, which is yung heavy weapon, increases aggro for PBE for 400%. So, sa'yo titingin yung boss o yung elite kapag ginagamitan mo ng heavy weapon, which is yung gun shield niya. Hindi yung main weapon, yung heavy. And armor increases when hitting a target, lasting for 3 seconds na nag-i-stack up ng 3 times. Cooldown 0.5 lang. So, kung 3 times siya nag-i-stack, tapos ang armor mo is nasa 117, times 3 mo siya. Gaano kataas yun? And armor increases when hitting a target, lasting for 3 seconds at nag-i-stack ng 3 beses. Kasi hindi na ako nag-GS eh. Goods na rin yan. Nasa 300 plus ang armor mo. Kunat mo na. Depende pa rin sa inyo kung anong gusto nyong ihabol. Yung iba, makikita nyo naman dito. Explain ko na lang din. Ito naman, for PBE lang to. Gain 1 stack of reduced damage from monsters for each aggro target drawn. So, kung sino-sino man yung mga nakalapit sa'yo, nakadikit sa'yo, magkakaroon ka ng reduced damage mula sa mobs. Kahit gaano pa yan karami. Yun nga lang, level 1 lang ginawa ko rito. Kasi ang ginagawa ko, yung shield bash. Tapos nagpapataas ako ng skill strength para mas mabilis ko din silang mapatay. Next is, when your tactical shield is attacked, which is yung binibitawan yung shield na para bang pader, you receive a healing effect based on your skill strength. So kapag nandun ka sa shield na yon at yung shield mismo yung nababanatan nila, which is yung nilapag ng gun shield, yung para bang barrier, ayaw ko kung anong tawag nyo doon, nagkakaroon ng healing effect yung naka-GS o yung gumagamit ng GS. O kung sino man yung naglapag ng barrier na yun. Ito yung HP restored niya, almost 300. Depende din sa skill strength mo yan. Tataas pa. Next is
Ito, both applicable siya sa PBP at PBE. Ang makukuha mo dito sa PBE, yung monster damage reduction. Ang mabe-benefit naman sa PBP, yung movement speed reduction. 20%. Kapag hinampas mo yung shield strike mo, o tinamaan sila ng shield strike. For 6 seconds. Then, next is damage. Siyempre, kailangan mong magpataas ng damage. Kapag daw, hindi mo hawak yung main weapon mo. O wala kang hawak mo yung main weapon mo, pero wala kang shield. Kumbaga, main weapon ka lang, wala kang shield. Ito sunod. When your armor reaches 0, increase damage reduction rate by 31%. Ang alam ko, based pa rin to sa skill strength. Kapag nag-0 kasi yung armor mo, para ka pa rin may invisible armor na hindi ka nababawasan basta-basta. O parang nagkaka-excess. Parang similar siya dun sa may gold chip na nakalimutan ko tawag. Wait lang ah. Parang ganito. Armor regeneration. Parang ganito. Similar dito. Alam ko may isa pa eh. Ito yata. Ito. Ito. Parang emergency field. Parang ganon. Sino yung malis? Okay, continue tayo. Nasaan ako? Ito na, slam. Gain the shield strike skill which deals damage based on skill strength to enemies within 5 meter radius. So, kapag ginagamit mo siya sa PvP, yung shield strike damage is ito, 8,063. Based sa level ngayon. Ayan yung max niya. Then, kapag PBE mo naman siya ginagamit, ito, main weapon, aggro, plus 340%. So, kung sino man yung binabanatan mo, after mong gamitin yung shield bash, makukuha mo yung aggro. Ganon. Next is Thorny Shield. When the heavy weapon shield is active, it can deal reflective damage. Heavy weapon shield, which is yung barrier na sinasabi ko kanina. Ito din yon, may damage reflection. Kumbaga parang naka-eye for an eye, yung ganon. Similar sa gold chip din. May bleeding effect sa kalaban. Hindi naman totally bleeding effect. Basta nababawasan din siya. Tapos ito na yung last. Each attack received while holding up the shield. So kung halimbawa daw naka main weapon ka at nakalabas yung shield, yung kalaban kapag tinatamaan niya yung shield mo, ang mangyayari magkakaroon ng tawag dito? Parang kino-convert niya yung damage ng kalaban na bumabaril sa'yo. Tapos kapag nawala yung shield mo, magiging damage mo. Nagigets nyo? Parang ina-absorb niya yung impact o yung damage ng kalaban. Tapos ikaw na yung magdi-deal ng damage dun sa kalaban na bumabanat sa'yo after mawala o after mong tanggalin yung shield mo mismo. Kanan. Iko-convert niya. Tapos ito ang kinuha ko. Ito, when the portable shelter takes damage, which is yun nga, yung barrier na to, na nilalapag ng mga naka-gun shield, kapag daw nagte-take ng damage, nag-heal yung, hinihil ka nung barrier na yon based pa rin sa skill strength. Okay, so minax ko na lang siya. Tapos, ito ang sinunod ko. When the portable shelter is hit by an enemy, there is a chance na yun nga, yung reflective damage pa din, yung kagaya ng sinasabi ko kanina. Lahat to naka-base talaga sa skill strength.
lahat ng heavy weapon. So ayan, ano na ba sunod? Last na pala. Eto. So ito naman ang kinuha ko sa Archerist o Wasteland Hunter. First is itong Falcon Repayment. Yung kung saan ano to. Teka. Kung halimbawa nakabow ka, ito yan yung sa job. Pagka nilabas mo daw yung ibon at may nakikita kang kalaban, automatically susugurin niya at tatamaan. Ang mangyayari, magkakaroon ng heal sa'yo while dealing damage yung ibon. Iba pa yung ibon na kung saan, ito, yung nilalabas mo, yung isa, pagka binabaril mo, magkaiba pa yun. Nandito lang siya sa may ano, mamaya matatalakay natin. Okay, next is increases armor effects. It doubles when armor becomes 0. So, hindi ko masyadong pinataas. Gaya dun sa part 1 na sinabi ko, depende, ayan, depende pa din talaga sa gameplay mo. Kasi kung alam mong masakit yung kalaban, bakit makikipagsabayan ka? Syempre, kailangan mong matutong umiwas, magtago, o mag-isip na kagad ng sunod mong gagawin kung paano mo siya ika-counter attack. Ganun lang. Depende pa din yan sa gameplay mo. Tapos ito, hindi ko na pinataas. When the Luna Strike bow hits an enemy, there is a chance to recover ammo fired. Which is baduy eh. Mabilis lang mag-ano eh. Parang mas mabilis pa mag-reload yung bala nitong bow kaysa sa biotic. Kaya level 1 lang siya. Tapos ito, Hunter Strike. Increases damage and increases damage to targets up to 10 meters away. Ayan. So, pinatataas ko rin siya. Kung ginagamit mo yung bow. Next, eto na yun yung kailangan mong i-max to kung ikaw yung bow user. Kasi napakadaya nito. Hindi sila pwedeng tumalon. May tendency din kasi kung halimbawa, anong tawag doon? May mga nararanasan ako na bukod sa ayaw tumalon o ayaw kumapit doon sa may tatalunan mong pader, ayaw din tumambling. Parang ganun. Tapos napaka-slow mo pa. So, kailangan mo i-max to. Ito yung mga isa sa must na kukunin mo. Sunod, trauma damage. Hitting an enemy with the main weapon will deal trauma damage every second. Parang similar na rin siya sa bleeding effect. Ganon. Ayan, nakalagay dito, effect is related to skill, strength pa rin. So, lahat-lahat, kailangan may skill strength ka. Tapos ito, reduce the cooldown of the tactical falcon, which is yung nilalabas mong ibon, upon landing on an enemy kill. Kahit hindi yun eh. Ayan, Falcon Hunt. So, yun yung tinutukoy niya. Tapos ito na yun, yung sinasabi kong madaya. Kapag ka binabaril ka ng naka-bow, may napapansin kayong may ibon na biglang lalabas at tatama sa inyo. Yun yung passive, which is ito na yun. Mechanical Falcon. Wasteland Hunters have unique Ptero Falcons. Every 15 seconds, the Ptero Falcon will launch a surprise attack on the target shot with a main weapon or heavy. So, every 15 seconds siya lumalabas kapag binabawasan ka ng naka-bow o naka-Wasteland Hunter heavy weapon. Dealing damage and marking the target for pursuit for 6 seconds. Yan lang naman yung ano niya. Ganyan lang naman kataas yung damage ng ibon na yun na nakakabuisit. 6k. Hindi, may tataas na yan. Magiging 6.8 na siya sa next level. Which is 148 na kasi ngayon eh.
Tapos ang sunod, dito sa bow na to. The Luna Strike bow will deal a critical hit when fully charged, but the base damage will decrease. Weakened damage. O, okay na rin to. Kahit na sabihin natin may decrease, ang sakit pa rin talaga. Parang hindi nga nadi-decrease eh. Parang sumasakit pa eh. Next is Deterrence Hunt. Killing an enemy with the pursuit mark will cause range explosive damage. So, parang similar na rin sa GL. Ito sa part 1 na pinakita ko. Related pa din sa skill strength. And inflicts the pursuit mark up to 3 surrounding enemies. So, kung halimbawa sa TM, magkakasama sila. Sabog sila. Kaya, isa sa bagay kung bakit trinay kong mag frost sigil dahil din dito. So, dalawa ang nagbe-benefit sa akin ngayon. Tapos sunod, pursuit critical damage. When the Luna Strike bow is not charged, kapag daw hindi mo pinuli charge, it can deal bonus damage to enemy na may pursuit mark. May makikita ka naman sa ibabaw nila na kulay pula. Ibig sabihin na markahan mo sila. Ayan yung extra damage niya. Ganyan kataas. Kahit hindi pa naka-charge yan. Tapos, lastly is absolute damage. Damage increase and damage ito. Wasteland Hunters deal increased damage deal to mark pursuit targets. Ayun. Ganun lang siya kasimple. Tapos ito mga kinuha ko. Unang-una, itong armor piercing arrows. Which is, may plus 100% akong skill strength. Depende pa yung level bonus at yung speed reduction na 40%. Kaya napakadaya talaga. Minax ko na siya. Ang sinunod ko is ito. Damage increase 7.12%. Upon hitting target, armor piercing arrows increases heavy weapon damage. So, parang kinokontra na rin niya yung ibang nandito. Babawiin naman nitong sa bow mismo. Then, kung na-max ko na to, ang possible na sunod ko, ayoko to. Ito. Armor piercing arrows can restore armor. So, ayan o. Madaya. Magre-regen ka ng armor kapag binabanatan mo siya using ng bow. So, ayan. Nakompleto na natin tong sa may jobs. Ito lang naman ako. 3.5 ang damage ko. Mababa nga yung torso armor ko eh. Max armor, head armor, leg armor. Ang overall stats ko, 2.6. Yung aking skill strength. Almost 1k ang critical hit ko. Critical damage ko, bumaba din. Nasa 1.7 na ata to, 1.8. Dahil nagpalit nga ako ng ibang stats. Tapos, critical damage resistance ko is nasa 942. Weakness damage, hinahabol ko rin to. Gusto ko sanang ipa 1.8. Kung kayang 2k, 2k na lang. Tapos armor piercing, kailangan mapa 1k ko rin to. Para kahit gumawa ko ng walang problema. Head armor ko, head armor piercing, torso armor piercing, mas mataas pa yung leg. So, puro hita na lang siguro babariling ko. Tapos damage resistance ko, nagiging 700 plus to kapag naka full buffs. Skill strength. Tapos ito. Damage increase may 3%. Damage reduction may 3%. Leg damage reduction which is pangit. Nasa modify to eh. Ayan. Ayan yung overall ko. Ano pa ba? Sigils. Sige, singit ko na yung sigils dito. Isa-isay na natin sigil dito. Quantum recovery. Ayan, number 1 na recommended ko para talaga dun sa mga
nagrereklamong mahina yung healing nila, dito kayo mag-rely. Pero kailangan niya talaga magpataas ng damage. Kung biotic main user ka, suggestion ko, number 1 mong itataas is damage. 4K would be nice kapag ka nag 4K yung damage mo, wala ka na magiging problema sa healing. Kahit mag-spontaneous ka, wala nang problema. Skill strength mo, at least 4K din. 3K above yan. Yan yung pinakamaganda. Sunod doon yung armor. Max armor. Torso armor. Head armor. Damage resistance. Yung 4 na type ng damage resistance. And then, somewhat HP. Magpalaki ka ng HP para talagang makunat ka. Yun lang ang mga focus nyo. More on defense. Tapos ang offense nyo is damage and weakness. Damage and skill strength lang. Para sa mga biotic users. Ito kasi, kung 2 piraso daw nitong quantum, increase na kagad ng 10% sa skill strength mo. Tapos, kapag daw 4, nag-heal ka sa target mo, there is a 20% chance na magti-trigger yung additional 150% heal. Which is, dun sa ginawa ko kay Alita, halos isang pitik ko lang, punong-puno na yung HP niya. Nag-deal ako ng 3.3 damage doon sa kanya nang wala akong drone, wala rin akong buffs, troubadour or food buffs, wala. May kita naman yun doon sa may video ko meron. Ang pinaka-damage ng kay Psych is nasa 3.5 din. Then sunod, ability steal. Maganda lang to sa armor damage reduction. Well, maganda to sa sniper syempre. Common sense na to. Kumbaga ganito, nanakawan mo siya ng 8% na their max HP and max armor reduces ng 8% kapag binabanatan mo sila using this sigil. Tapos yung 8% na yun is makukuha mo. Gets nyo? Yung effect niya 10 segundo. Tapos ang cooldown 20 seconds. So parang maganda to sa kasabayan mo lang eh. Halimbawa, kung mahilig ka, sniper ka nga, pero mahilig kang maglalalabas o makipagsabayan ng barilan, yun. Pwede siguro, kung halimbawa naka-origin ka, pasukin mo lang sila. Origin na naka-GL or naka-gun shield. Tapos ito, gamit mo. Parang counter na rin sa armor slash. Parang ganun. Pwede. Depende pa din talaga sa magiging performance mo, sa stats mo, yun. And then, sunod nito, spontaneous. Ang kinagandahan lang naman kasi ng spontaneous, kung halimbawa ako yung naka-spontaneous na healer, tapos sino bang pwedeng kung halimbawa, si Purge, yung hinihil ko, halimbawa, 2 na lang kami. Ako yung unang na down. Tapos si Purge bawas. Mapupuno yung HP niya with armor. Ayun ang pagkakalam ko HP with armor. Halimbawa, na down na ako. Siya yung magbe-benefit nung sigil ko. So, pwede siyang bumakbak ng tuloy-tuloy. Then, ano pa ba yun? Kapag kasi nag-heal ka dito, kapag kailangan mo ng consistent healing, okay to. Spontaneous. Yun lang talaga, magkakatalo na lang sa may skill strength at saka damage. Medyo maliit talaga healing nito kasi sinasabay ng healing ng spontaneous yung armor. Mas mainam, nandun din sila sa area of effect ng healing device. So, para hindi ka rin mahirapan. Ayun lang, similar lang din sa may naka-quantum. Ang focus talaga ng biotic is more on
armor o mga damage resistance. Tapos ang offense mo lang na stats is damage and skill strength. Yun lang naman. Sunod is armor slash. Mainam to, pantangkihan talaga. Syempre number 1 sa na magbe-benefit dito si gun shield. Increase armor by 10%. Pwede din naman to sa sa mga naka-biotic. When you take damage, you gain an excess shield equal to 8% of your max HP. So, kailangan mo magpataas ng HP nun. Para mas mataas din yung mabibenefit mong 8% kuno na armor o excess shield. Can be triggered up to 5 times within 20 seconds. So, parang nag-i-stack siya. Parang ganun. Kaya ang kunat ng mga naka-armor armor slash. Swift reload. Parang wala naman akong nakikita may gumagamit nito. Pero more on PvE kasi to para sa akin. Increase main weapon magazine. Kung halimbawa yung parang heavy weapon na maraming bala pero nasa main siya. Nakalimutan ko tawag. Weapons. Ito, mga LMG, light machine gun. Gaya nitong dalawang to. Maramihan ng bala nito. Ayan, yung capacity nitong isa is 72. Yung isa 80. So, maganda siya doon. Kapag yung 80 na yan, nag-tumbling ka, halimbawa, 80, naubos na, naging 0, di magre-reload ka. Ang alam kong reload time nito is 5 seconds. Kung di ako nagkakamali, o 4 seconds na lang. Ang gagawin mo na lang, tumbling ka na lang. Tapos magre-reload na siya ulit. Ganun lang. Ganun kabilis. Pero may cooldown yun ha. Hindi pa pwedeng tumbling ka ng tumbling. Saan na nga ako? Swift reload. So, ito kasi. Increases main weapon magazine capacity. Yun yung una. Ngayon, rolling or sliding will quickly reload your ammo. Tapos may cooldown siya na 15 seconds. Also, the first 30% bullets in the magazine increases damage by 30%. Ganun siya kasakit. Mainam lang sa PvE ito. Pero kung depende din sa'yo kung gugustuhin mong dalhin to sa PvP. Depende na lang talaga sa game style mo. Ano din yung ginahawakan mong main weapon o heavy weapon. Doon ka na magre-rely. Kung paano mo i-apply ngayon yung benefit ng sigil na to. O yung stats niya. Set effect. Condition reflex for overall na to. Parang Fearless Vanguard o Tenacity. Parang ganon. Weakness damage increases by 12%. Sa lahat-lahat na to depende na lang kung anong paggagamitan mo. Pwedeng naka-biotic ka, pwedeng naka-gun shield ka, naka-MG ka. Kahit anong heavy weapon, lahat magbe-benefit dito. When landing a hit on a target with a firearm, there is a 15% chance to hit their weak spot and inflicts bleeding effect. Katulad sa AK. So kung halimbawa, meron kang 3 sigil na may bleeding effect, gold sigil siya, tapos ito gamit mo, plus naka-AK ka, mantakin mo kung ilang percent yun ng total bleeding effect. Ewan ko na lang kung di man lambot yung kalaban. Well, alam naman na ng karamihan yan kung sumagi din sa isip niyo yung mga ganyang bagay. So, ayun. Pang overall siya. Yun nga lang downside dito sa isang to. Napakamahal nito. At ang hirap maghanap ng magandang stats nitong sigil na to. Kasi tingnan mo to 2 million. Ganyan ang stats. Basura.
1M. Damage niya purple, 2 green. Overprice. Baduy. Kaya nahirapan na. Hindi ko na pinush yung sarili ko dyan. Kahit gusto ko din yan. Extreme Sniper. Ito naman. Bibilis ang takbo mo ng 5%. Hitting distant enemies with a sniper. Kapag 4 naman ang suot mong ganito. Magkakaroon ng damage. Increases damage by 5% at 30 meters. Kung ganun kalayo yung kalaban mo. And 10% at maximum distance of 80 meters. So kung sobrang layo, halimbawa sa Rhode Island, yan, magkakaroon sila ng slow at additional damage. So goods to sa mga naka-SR main. Frost Impact. Ayun, nasabi ko na to kanina. Kaya itong sinuot ko ngayon para dun sa bow ko. Ngayon, napapaisip ako anong gagamitin kong heavy sa 150. Tapos magpapalit na naman ako ng main. Bibitawan ko na yung AK. Siguro Bison ako ulit. Yung heavy, pinag-iisipan ko kung mag-sniper ako or mag-GGL. Kaso yung skill strength kong problema, bumaba ng gusto kasi. Ito kasi siya, yung dalawa niyan is increase skill strength by 8%. Ang 4 naman ito, hitting an enemy with a firearm marks at marks it with frost. So magkakaroon sila ng, may cooldown yan eh. Magkakaroon sila ng frost which is magi-slow sa kanila. May cooldown na 20 seconds, the mark will explode after 5 seconds, dealing frost damage within range. So kung mas mataas pa rin ng skill strength mo, ito makukuha mo. Damage equals to 604.8%. Skill strength plus 403 plus 2%. Level bonus. Depende pa sa bonus ng level mo. And reduces speed by 30% for 5 seconds. Ayan. Yan yung reason kung bakit ako nag-AK, bakit ako nag-bow, at bakit ako nag-frost sigil. Tsaka yung skill ng bow. Ayan. So, napagtutugma-tugma ko naman yun based sa gameplay ko. Ano sa dito? Mass Mania. Good for GL naman to. Increases skill strength. Skill damage 8%. When using grenade launcher or explosive skills, grenade na rin yan, to deal damage to multiple enemies, each target hit increases damage by 3.2 stacks. Sabihin na natin 3.2 times 5. 3, 6, 9, 12, 15, 2, 4, 6, 8. 16%. Increase damage mo is 16%. Ganun lang naman siya kalaki. Metabolic, ginamit ko to nung nag-GS ako. Okay naman so far kasi may increased damage reduction by 5%. When you take a single hit exceeds by 25% of your max HP, yung 40% down nun magiging that damage is converted into bleeding damage over. So, parang return damage. May bleeding effect sa kalaban. Kapag ka nag-exceed ng 25% yung damage, sabihin na natin na tinatarget ka ng sniper, ganun. Mababawasan din yung sniper na yun. Ayun nga, tama. Ayun, hilo ko. Ilan na lang ba? Over-equip. Mainam naman to sa mga MG users, mga PBE type lang, hindi masyado nag-PVP. Kung MG yung main nyo, o ayaw nyo na talagang gumamit ng ibang heavy weapon, may ibang ganyan naman dito. Ito mainam.
Increases heavy weapon ammo reload speed by 10%. Hitting an enemy with firearms gains one stack of heavy weapon overload buff. So, pang MG. Ayan, ito siya. The heavy weapon overload state, strengthening the damage of the next 5 heavy weapon ammo. So, yun. Then, combat motivation. Maganda rin to sa naka MG. Increases cooldown reduction after using a focus skill, which is kapag nag-charge ka ng focus skill mo. Teammates within 30 meters radius have their damage and damage reduction. Pwede rin sa mga biotic user. Pwede din. Cooldown niya 20 seconds. For 20 seconds yung effect. Kaso 1 minute pala yung cooldown. Ang tagal. So, pangit din. Matagal to. Mainam siguro sa PvE. Huwag na lang sa PvP. Mahirap to. So, yun lang. Kung meron man ako nakaligtaan, o kung may tanong lang kayo, i-discuss ko na lang din kung ano man yung mga errors. May bagay na siguro parang feeling nyo mali o feeling nyo para bang naguguluhan kayo, ganun. Feel free to ask lang, ganun. So, yun lang guys. Have fun. GG's. Sana'y ma-enjoy nyo to. Sorry, napahaba.